lagi ko po itong sinasabi sa mga interviews ko na ang mga aso ay hindi nagdi-demand kung ano-ano yan. Hindi ho nanghihingi ng brand new cellphone yan, hindi ho nanghihingi ng ice cream yan, magandang sapatos. No. Ang kailangan lang ng mga aso na yan ay pakainin mo 2 beses ang araw, paliguan mo kung may oras ka once a week. Yun lang ang kailangan nila, pagmamahal mo. Susuklian ka ng 100% na love nila. Wala sa plano to na magtayo ako ng shelter kasi nagwo-work ako sa bank dati. Nung una, member lang ako ng animal group, advocate. So pag may mga rescue and may mga kailangan ng tulong, nagdo-donate lang ako tuwing sweldo. And then one time, may mga shelter that time, ang SWS, nag-utos sa akin na mayroon daw aso dun sa Taytay na nasagasaan, matagal na. So ako ang natasang mag-rescue since ako ang malapit. So nirescue ko siya, then napabit. Nung gumaling, from that point na kasi parang every weekend, pag wala akong pasok, inuutusan na nila akong mag-rescue pag may mga aso kailangang i-rescue ng mga stray dogs dito sa may bandang Rizal. Lahat ng bayan halos dito sa Rizal, ako na po yung inuutusan nila para mag-rescue. Lahat ng rescue ko ay inipon ko sa bahay. Hanggat sa umabot siya ng 100 dogs mahigit, nareklamo na ako sa barangay. So, ang kasunduan namin ng barangay, kailangan kong tanggalin yung mga aso sa loob ng aking bahay. Kasi maingay na, mabaho na, nagreklamo yung mga kapitbahay kasi residential yung bahay ko. Wala akong mapagdalhan, doon ko naisip na magtayo na lang ako ng small shelter lang. Actually, ang target ko lang is 50 to 100 dogs lang ang target ko eh. It was November 20, 2018 when I started the shelter in Antipolo. Nung una, nanghingila ako ng mga donations, no, para mapapakain ko yung mga dogs, no. Pero since dumami ng mga dogs, hindi na kaya ng mga donations, yung na-collect namin ng donations, hindi namin kaya. Pag minsan kasi ang tao nagbibigay, pag may extra lang, pag walang extra, wala. So anong nangyari, nagkaroon kami ng collaboration with a businessman na mayroon siyang mga merchandise na binibenta. Ang kasunduan namin, bawat benta ng kanilang mga merchandise, meron kaming 20% na mapupunta sa akin. So mula noon, na-sustain na yung needs ng shelter. Nagbibenta kami ng bag, sombrero, coffee mug, loot bags, dog shampoo at saka dog soap. So yun ang nakapag-sustain ng daily needs dito. Currently, to be exact, 802 yung mga aso and 42 cats. Ang plano nga noon, 100 dogs lang dapat ang capacity. Kasi lang sa dami pong aso sa streets na kailangan ng may rescue, sa dami ng mga dogs sa dog pound na kailangang i-save kasi for mercy killing na. So, di maiwasan talagang dumarami. To be honest, wala yan sa iniisip ko. Parang wala akong tinutumbok na daan. Tinayo ang shelter dahil lang naawa lang ako sa kanila. And nagtatanaw din ako ng utang na loob sa mga aso since when I was a child. May aso kaming alaga dati na nakapag-save ng buhay ng tatay ko. Even at first time na lang pagdala ng mga aso dito, wala po silang binigay na help. Pag may mga private na nag-surrender ng aso like 2, 1 aso, may nagbibigay, nag-aabot, pero yung maramihan from dog pounds, of course wala po yon. Wala po kahit piso po yon. Mayroon ding mga nag-a-adapt na susurrender ng dogs dito na nagbibigay pero not continuous. Prayer ko for the shelter is one day magkaroon kami ng permanent vet doctor na dito. Meron kaming magandang facility kasi ang facility ko ngayon kasi kung makita nyo siguro sa mga videos namin, hindi siya kagandahan. Next is yung bang hindi na ako mag-iisip kung saan ako kukuha ng ipapakain nila or ipapambabayad sa mga pet. Pangatlo is ang wish ko in general is yung bang mga pet owner or mga fur babies na nila ay wag namang i-surrender sa dog pound kasi papatayin yan kasi ang government natin wala namang budget for that. Kung hindi nyo po kayang panindigan, parang mag-asawa yan eh. Kung hindi nyo pa kayang panindigan na magkaroon ng pamilya, wag man na kayong magpapakasal. Ganon din sa pag-aalaga ng aso. Kung hindi mo kayang ibigay ang pagmamahal mo sa aso, kung hindi mo kayang alagaan siya at mamahalin siya hanggang nabubuhay siya, wag na. Kung may sakit siya, kung hindi mo kaya ipagamot, wag ka na mag-alaga. Magsasuffer lang yan sa'yo.